Ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Jiang, ang ating bida na ubod ng cute. Ito ang kwarto ni Jiang. Mahilig siyang mag-drawing, sumayaw, at isa rin siyang fangirl ng mga pop stars. At gustong-gusto niya ang kumain. Kaya lang naman siya pumapasok sa school ay dahil sa crush niya na sa malayo niya lang minamasdan. Ito ang isang pasilip sa buhay ni Jiang. Sa araw-araw may panibagong kapalpakan sa buhay niya. Minsan ay tumakbo siya sa student council, pero hindi niya kayang mag-deliver ng speech sa sobrang nervous. Nagmukha tuloy siyang katawa-tawa. Siya naman si Ku, ang crush ni Jiang na may malaanghel na mukha. Ito naman si Choi, ang kalaban ni Jiang sa student council. Maganda ito, matalino, at sikat. Pero hindi magpapatalo si Jiang, kahit pa mababa ang grades niya. Gaya ng inaasahan, ay nangunguna si Choi sa survey. Pero ikininis pa nila na merong isang bumoto kay Jiang. Gayunpaman, desidido si Jiang na mangampanya kahit pa walang pumapansin sa kanya. Bigla na lang may isang bully na humablot sa kanyang bag at tinapon ito sa taas ng puno. Wala ni isang tumulong sa kanya. Sa halip, ay pinagtawanan pa nga siya ng lahat, habang inaakyat niya ang puno para abutin ang bag niya. Minsan nawala ang wallet ng kaibigan ni Choi. Hindi malaman kung paano ang wallet ay napunta sa bag ni Jiang. Kahit pa wala itong kasalanan ay inakusahan siya ng mga kaklase na magnanakaw. Sobrang lungkot ng buhay niya. Isang gabi, habang siya ay nagmumukmak, bigla na lang dumating ang isang matandang babae. Kakaiba ito at tila alam niya ang lahat tungkol sa ating bida. Nangako siyang tutulungan niya si Jiang. Late na nang nagising si Jiang kinaumagahan. Sa pagmamadali ay di na niya napansin na nasuot niya pala ang bracelet na hindi niya alam kung saan ang galing. Hindi ito ordinaryong bracelet, dahil sa tuwing hahawakan niya ang dilog ay magsisimula ang 24 hours timer. Hindi pa ito napansin ni Jiang nung simula. Sa daan papunta sa eskwelahan, ay napahinto siya sa isang food stand. Ang nakakapagtaka ay iniwan ng may-ari na nakabukas ang fryer. Nang makarating na siya sa eskwelahan ay wala ring tao. Sinuyod niya ang kada sulok pero wala talaga ni isang estudyante. Nang ma-realize niya na nag-iisa lang siya, ay sumagi sa isip niya ang ilang idea. Ito ang pagkakataon para makaganti. Kinuha niya ang bike ni Choi at inilagay sa taas ng basketball ring. Pinintahan niya rin ang pader at saka binalikan ang food stand at kumain ng marami. Ito na yata ang pinakamasayang araw sa buhay ni Jiang. Kinabukasan ay bumalik na sa normal ang lahat. Nung bumalik siya sa eskwelahan ay nakita niyang nagkakagulo ang lahat dahil sa ginawa niya kahapon. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari kaya umuwi siya ng bahay. Mabuti na lang pagbukas niya ng kwarto, ay bigla na lang sumulpat ang matandang babae upang ipaliwanag sa kanya ang kapangyarihan ng bracelet. Ang sinumang magsuot nito ay makakapasok sa panibagong dimensyon sa loob ng isang araw. Pwede nilang gawin ang lahat ng gustuhin nila sa extra time na binibigay sa kanila hanggang matapos ang 24 hours. Ang pinakauna niyang ginawa ay pasukin ang bahay ng crush niya. Si Ku ay hindi lang guwapo, matalino din siya, at magaling sa sports. Kaya naman matagal na siyang may gusto dito, inuntahan niya ang study table nito at nagsulat ng kanyang letter para dito. Taganweri pa siya na isa siyang fairy na galing sa ibang dimensyon. Tagpakilala siya sa pangalang Pai. Nung una ay hindi ito pinaniwalaan ni Ku, pero nung mabasa niya ito ay naging interesado siya dito. Sunod naman ay pinuntahan niya ang kanyang teacher, upang patunayan na hindi siya ang nagnakaw ng wallet. Ginamit niya pang dahilan ng mga kababalaghan na nangyayari sa eskwelaan. Nung hindi ito maniwala sa kanya, ay walang choice si Jiang kundi gamitin ang kanyang mahiwagang bracelet. Kaya naman, sa isang iglap, napunta si Sir sa CR kasama ang kanyang lamesa. Dahil dito ay naniwala na ang guru sa kanya. Sa wakas ay gumaganda na rin ang buhay ng ating bida. Sa susunod na kabanata, ay pinagpatuloy ni Jiang ang mysterious relationship niya kay Ku, bilang Pai. Naging mag-pen pal sila, nagpapalitan ng mga sulat hanggang sa mabastuhan na nga siya nito. Ginamit niya rin ang kapangyarihan niya upang tulungan ang team ni Ku na manalo sa kanilang football match. Na-realize niya na kung gusto niyang makuha ang atensyon nito, ay dapat siyang mag-aral ng mabuti kagaya ni Ku. Mukhang gagamitin na ni Jiang ang kapangyarihan sa tamang paraan. It's a prank. Ginamit ni Jiang ang bracelet upang makapangdaya sa exams. Hanggang sa halos perfect na ang score niya sa lahat ng subjects. At naging top 1 pa siya sa klase. Lagsimula na nga siyang mapansin ng crush niya, at pati na rin ang maraming estudyante.
Sa tuwing may estudyanteng magpapaturo, ginagamit niya ang bracelet dahil walang choice si Jiang kundi ang tulungan sila, lalo pa at nagpapa-impress siya kay Ku. Habang sumisikat si Jiang sa kanyang katalinuhan, ay mas lalong naiinggit si Choi. Kaya naman, isang araw ay inuto niya si Jiang na sumali sa isang race. Gusto niyang mapahiya ito, taglabas pa nga siya ng camera upang i-record si Jiang. Gaya ng inaasahan, ginamit ulit ni Jiang ang bracelet niya upang manalo sa race. Mas lalo namang nagalit si Choi. Inag-aralan niyang mabuti ang video at napansin niyang parang may kakaiba. Hinala nila ay may kung anong swerte ang dala ng bracelet, kaya lagi itong hinahawakan ni Jiang. Samantala, ay napagdesisyonan na ng ating bida na makipagkita kay Ku, sa unang pagkakataon. Sinabi niya dito na magsusuot ng puting dress upang makilala siya nito. Nakakita naman siya ng dress na kasya sa kanya, kaso lang mahal, at hindi kasya ang pera niya. Kaya naman, ginamit niya ang kapangyarihan ng bracelet upang kunin ang dress. Samantala, ninakaw naman ni Choi ang bracelet niya habang nasa shower siya. Sinubukan nila ito, pero walang nangyari, dahil epektibo lang ang kapangyarihan ng bracelet para kay Jiang. Hindi pa nakontento si Choi, at hinalungkat niya pa ang gamit ni Jiang. Nakita niya lahat ng letter nila ni Ku, binasa niya ito at saka tinapon ang bracelet. Dahil nga wala ang kapangyarihan ay walang choice si Jiang kundi ang mag-cheat sa exam. Kaso lang ay nahuli siya ng guro, ipinatawag ang nanay niya sa school. Ang mas malala pa ay pumunta din sa school ang may-ari ng shop kung saan niya kinuha ang dress. Napag-alaman ng lahat ang ginawang pagnanakaw ni Jiang. Sa kaihian ay nasample siya ng ina. Napahiya si Jiang sa buong eskwelaan. Kumalat ang chismis sa ginawa niyang pandaraya at pagnanakaw. Habang nag-i-emote si Jiang at pinagsisipan niya ang mga basurahan ay swerte nang nakita niya ulit ang bracelet. Kinabukasan, pumunta siya sa meeting place nila ni Ku, at nakita niya si Choi na naka-white dress, nagkukunwari na siya si Pai. Malungkot silang pinanood ni Jiang. Lumayas din siya sa kanila dahil ayaw niyang harapin ang galit ng ina. Halos 1 taon din siyang nanirahan sa kalye at nangangalakaw, nang magpakita ulit ang matandang babae. Ipinaliwanag nito sa kanya ang tunay na ibig sabihin ng kapangyarihan ng bracelet. Ang extra time ay dapat gamitin upang mas pagbutiin ang sarili at hindi para-aman lamang ng kapwa. Matapos noon ay nagpasya si Jiang na umuwi na sa kanila at itama ang lahat ng pagkakamali. Tapos ang saya ng nanay niya na makita siya. Bumalik na rin siya sa pag-aaral. Binubuli siya sa school gaya ng dati, pero di siya pananghinaan ng loob. Nagpursige siya sa pag-aaral. Ginamit niya rin ang kapangyarihan upang mag-improve. Nag-exercise siya at kumain ng masustansya. Nagbunga ang lahat dahil nagsimulang tumas ang grades niya. Minsan ay pinasok niya naman ang kwarto ni Ku. Napag-alaman niya na di pa rin siya nito nalilimutan. Na-discover nito na nagsisinungaling si Choi kaya naman, mas desperado siyang makita ang totoong Pai. Ito na si Jiang ngayon. Sexy, maganda at matalino. Sikat din siya sa school at maraming mga lalaki ang nagka-crush sa kanya. Top 1 din pala siya sa klase. Isa na lang talaga ang di niya pa natutupad. Ang magpakilala kay Ku. Minsan nilapitan siya ni Ku dahil tingin nito siya si Pai. Pero nahihiya si Jiang na magpakilala. Noong gabi naisip niyang sulatan muli si Ku. Kinaumagahan, nang iaabot na niya sana ang sulat ay huli na ang lahat. Wala na si Ku sa bahay niya. Pero nag-iwan ito ng mensahe. Hanghihingi ito ng tawad sa maraming taon na hindi niya nakilala kung sino talaga ang tunay na Pai. Nanghihinayang ito na hindi niya man lang napansin na nasa tabi niya lang pala ang tunay na Pai. Ang masakit pa ay aalis na ito papunta sa malayong lugar at hindi na muling babalik. Desperadang nagmadali si Jiang papunta sa train station. Hinawa niya lahat pero huli na. Dahil nakasakay na si Ku ng tren. Sinubukan niyang kunin ang atensyon nito. Pagsulat siya ng confession. Nakita naman ito ni Ku pero huli na ang lahat dahil umalis na ang tren. Naiwang mag-isa si Jiang. Kung meron kang magic bracelet pareho ng kay Jiang, paano mo gagamitin ang kapangyarihan ito? Share mo naman sa comment section. Hanggang sa susunod natin kwento.